putol din siya. Ito, sample. So ayun, kita nyo, narinig nyo, gumagana pa yung fuel pump ko. Tapos yung ilaw ko, ayan, malakas pa siya. Ilaw pa yan. Oh. So yun ang senaryo ko ngayon. Ayun guys, nakabili na tayo ng battery, kade-deliver lang. So hindi ako napunta sa Motolite, napunta ako sa Dynapower. So budget friendly siya. So ang price niya is 3,100. So pag isa-swap mo yung luma mong battery, yung Motolite na Enduro ko is 200 lang siya. So depende rin yata yan sa battery mo, or yung luma mong battery o yung dead battery mo. Alam ko mahal yung Motolite Plus Gold or iba pa, check nyo na lang din. Hindi ko sure kung ilan, basta 200 yung kapalit nun, yung luma kong battery, kaya naging 2,900 na lang siya. So ayun, Dynapower. So, pero sabi nila is gawa daw to din ni Motolite pa rin naman . So ayan, maintenance free. So marami naman siyang type maintenance free, low maintenance. In low maintenance, lalagyan mo pa rin siya ng lead acid o yung tubig ng battery. So syempre, pag sinabi mong low maintenance, kailangan mo pa rin siyang i-check. Ito naman kasi is maintenance free. So ibig sabihin, hindi mo na kailangan i-check. So hanggang sa malobat na lang din siya. So ayan, tingnan natin kung anong magiging length of service netong battery na to, si Dynapower. So baka naman so reviews ko na rin kayo, di ba? Si Motolite kasi recall ko lang 2018 ako nagpalit noon, yung unang-una sa stock 2018 palit na ako. Motolite Enduro din siya. So tapos ayun, after naman noon 2020, so 2 years lang siya. So mas mabilis siya malobat o kasi ang ginagawa ko naman kasi pag hindi ko siya gagamitin ng 1 month, 1 week, dinidisconnect ko yung positive para at least hindi siya may load. Kasi kahit sabihin mo naka-standby sa sasakyan mo, syempre may alarm ka. So ayun, talagang may load pa rin siya para possible na ma-discharge yung battery mo or mag-consume siya. Diba? So ayun, pero make sure naman, depende naman sa sasakyan nyo yan. Pero alam ko naman kahit pag naka-disconnect yung battery, nalalak pa rin naman yung doors nyo diba? So, pero check nyo lang sa iba, hindi ko lang sure yung mga modern na sasakyan nyo yun. Kasi ito is 2015 na Toyota Wigo. So ayun, so kakabit ko na to So ayan, ang front nya, ang top pala, sorry, top. So emboss ng positive at emboss ng negative. Handle din siya. NS40 B2OL. So ayan. So ayan, nakabit na natin guys Na-install na natin siya. So kalimitan talaga, dapat talaga meron kayong markings kung ano yung positive at negative para hindi kayo baligtad. Kung wala man kayo masyadong idea sa pagpalit o pag-install ng battery ninyo, di ba? Pero at least kung gusto niyo mag-try, meron nagsusupervise sa inyo na may alam. At least maturuan kayo at mag-guide kayo, di ba? So ito is positive, kita niyo naman dahil pula siya. So kung mawala man yung ganito yung protector, di ba? Lagay niyo na lang ng markings din or may nabibili naman ang cover niya kahit itong negative. So, the moment of the truth. Start na natin siya. Siyempre guys,
before that, kunan muna natin siya ng reference voltage niya, di ba? Birahin nyo, di ba? 12.49 nga lang to. Ayan, makita nyo, di ba? Yung luma ko is 12.54. So titingnan natin to, ha. Tingnan ko rin sa spec kung ilang AH to. So search ko na lang din. So, ayan, di ba? 12.49, 12.4, 12.49. So ayun, start na natin. Kumuha na ako nyan para reference natin, di ba? Ayun guys, moment of truth or moment of the truth. So tetest na natin siya, di ba? So dun muna tayo sa lock ACC. Naka neutral na ako. ACC on. So narinig ko yung fuel pump ko sa likod. Then start up. So yun. So ayun na guys. So wala akong naging problem. So start up, medyo mataas lang RPM ko dahil unang start up nya nagre-refresh yung ECU ko dahil bago yung battery ko. So konting adjust lang din yan. So 2 bars. Ayun, nag-adjust yung ano ko, nanibago. So kusa naman siya nag-a-adjust so don't you worry. Huwag nyo lang anahin kagad, diba? So nag-adjust siya. So ayun guys, doon naman tayo sa engine. Lipat tayo. So ito, nakakuha na ako ng voltage 14.58. Ayan, 14.58 siya. Ayan. So nag-charge siya. Kita nyo kanina, diba? 12 lang siya. Yun yung kasi yung standby voltage ng battery mo is ito'y umaandar na, so gumagana na yung alternator ko para i-recharge to. So ayun, okay na tayo. So, diba? At least klarong klaro difference ng voltage at ng AH. So isa pa yung ECU ko, yung ECU, ayan, nag-refresh yung ano niya dahil kanina taas ng RPM kasi kusa naman din bumaba. Ayan. So ito talagang pag ikaw naman inabutan ng mga ganyan, di ba? So ayun guys, mabalik tayo dito. Baka bumili na lang din ako ng ano, pero dadalhin ko pa rin naman yung cable o wire na yan. Bibili ako nung ano, pang jump start na rin para sigurado na lang din, di ba? Pero make sure at least yung nakita ko sa ibang shop o sa Lazada o sa TikTok, meron siyang inflatable. Pwede kang magpahangin ng gulong mo kung mababa yung pressure ng gulong mo. I mean yung gulong mo is malambot. So ayun, bibili na lang din ako nun. Kailangan din yung isang kinulang ko. So kasi expected ko nasa bahay pero kung nasa parking lot ka, pwede kang makasuyo sa nearest mo doon, makapag jumper ka ng parallel, di ba? So ayun guys, parallel so parallel connection, hindi siya series ha. So ayun, ulitin ko ha, parallel siya. Huwag nyo sasabihin series kasi parallel connection yun. So okay guys, yun lang naman. Ayan, walang aircon pa tayo, mamaya na tayo. I-dry run muna natin siya, diba?